mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sanang bahalang magpaumanin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sanang bahalang magpaumanin sa akin.' Sinabi ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Parang nakakatawa po yung naging tagpo sa Ebanghelyo sa simula nang may nagsabi daw po kay Jesus Nazareno, "Mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos." Para bagang sinasabi niya, mapalad yung mga inaanyayahan ng Diyos. Di ba ngayon sa atin, may mga ekspresyon na kapag may nakita kang namamasyal, may nakita kang nasa handaan o nagbabakasyon, ano yung sinasabi ng karamihan? Sana all. Sana lahat. Para bagang ganito yung sinasabi nung tao kay Jesus Nazareno, mapalad
ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sana lahat makasalo. Sana lahat maging kabahagi sa langit. Ngunit sa talinghagang tugon ni Jesus, malinaw din ang kanyang sagot. Lahat sa katunayan ay inaanyayahan ng Diyos. Kung ang sasabihin ng tao, sana lahat makapasok sa langit, sana all sa langit. Ang tugon ni Jesus, lahat naman ay inaanyayahan. Walang pinipili, walang tinatangi. Lahat gustong isali ng Diyos. Yun ang mabuting balita sa atin. Ikaw man ang pinakamabait na tao ngayon. Ikaw man ang pinakamasamang tao ngayon. At kung nandun ka sa gitna, lahat inaanyayahan ng Diyos. Lahat po tayo, di ba araw-araw, may paanyayang tinatanggap. Paggising mo pa lang kanina, may paanyaya ka ng tinanggap. Ginigising ka na siguro nung anghel de la guardia mo, gising na, bango na, magse-serve pa, magsisimba pa. Gising na. Pupunta ka pa sa trabaho. Yung mga bata, gising na, may pasok na. Pagkagising mo, pagkaligo mo, maririnig mo ang nanay mo, kain na. Halika na. Kahit yung mga nandyan sa labas, nag-aaya. Kung saan ka pupunta? Sa Divisoria ba? Sa Baclaran ba? Sa Quezon City ba? Yung nagtatawag, nag-aanyaya. Ngamia paglabas ninyo, tatawagin kayo ng mga tindera. Minsan nga habang nagsisimba ka na dyan, inaalok ka na ng mga tindero at tindera, ng mga manghuhula, ng mga nagtitinda ng kandila, hanggang mamaya, katakot-takot na paanyaya ang matatanggap natin. May mga paanyayang panandalian. O mamaya, sabay tayo. Dumaan muna tayo kung saan man yan. May paanyayang medyo matagal-tagal. Magtrabaho ka abroad. Magtrabaho ka dito o dyan. May paanyaya ring panghabang buhay. Baka mamaya may nagsisimba dito, nagdadasal ka, biglang may mag-propose sa'yo, yung matagal mo nang inaantay. Sasagutin mo na ba? Ang Diyos, araw-araw, nagpapaanyaya din sa atin. Nagpapaanyaya siya sa landas ng kabutihan. Nagpapaanyaya siya sa landas ng kasaganahan. Kaya nga ang ginamit ni Jesus Nazareno na larawan, handaan. Dahil kapag ang Diyos nag-anyaya, sagana. Kapag ang Diyos nag-anyaya sa ikabubuti natin, makakatulong sa atin. Kaya nga ang tanong, tumutugon ba tayo sa paanyaya ng Diyos? Nakikinig ba tayo sa paanyaya ng Diyos? Pansinin niyo po yung mga dahilan sa talinghaga. Nakabili ako ng bukid, kailangan kong puntahan. Nakabili ako ng 5 pares na baka, kailangan kong isingkaw. Busy. Maraming pinagkakaabalahan.
Ganon din kaya ang katwiran natin sa Diyos. Busy ako, marami akong ginagawa, marami akong inaalala. Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Baka may mga ibang iniibig pa tayo higit sa Diyos. Kahit ang pamilya, kahit yung minamahal mo, maaaring maging hadlang sa paanyaya ng Diyos. Kaya, ingat po tayo dahil tandaan natin ang paanyaya ng Diyos ang pinakamainam sa lahat. Sapagkat ang paanyaya ng Diyos laging sa pinakamabuti. Ang ibang paanyaya, pangalawa lamang. Ano kaya ang katwiran natin? Inaanyayahan ka ng Diyos magkumpisal na? Bitawan na yung kasalanan na yan? Sabihin na ang totoo? Magpakumbaba ka na at magpatawad ka na? Ano kayang paanyaya? Alam naman natin yan sa puso natin. Pero katulad sa talinghaga, marami tayong ikinakatwiran. Marami tayong agam-agam. Marami tayong dahilan. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin sa Poong Nazareno, lagi tayong gisingin, lagi tayong patalasin ang pakiramdam, turuan tayong laging makinig, sapagkat araw-araw nag-aanyaya siya sa atin. Araw-araw hinahatid niya tayo sa pinakamabuti. Makatugon nawa tayo sa Kanya.